Hi guys, Kuyang Sir and Atin Sis. We're here at Exo Armoring Company Inc. located at Marcos Highway, Cainta, Rizal. Silipin natin yung new delivery of Exo Armoring Company Inc. The Nissan Navara Pro X. This unit is a handgun protection with combination of assault rifle protection on windshield. So, silipin natin kung ano yung mga iba pang ginawa ni Exo Armoring dito, no? Buksan naman natin yung loob, no, para makita natin kung paano nila ginawa yung auto, no? So, we're going to start the car para makita natin yung mga ibang features po niya, no? So same, no? Same din naman sa mga ginagawa natin at saka mga binablog natin. No? So ito po, kaya lagi ko pong binablog yung ating mga features po na kinakabit natin para lagi ko nilang nakikita at maririnig sa kanila kung ano yung mga finished product ng pag-armor natin. Sabi nga natin last vlog natin, 21 years na ho tayo nasa armoring business o 20 years na ho tayo. More than 20 years na tayo nasa armoring business na we use imported material. So same din po, no? Kung makikita ho ninyo, ito siguro yung pinaka-latest namin na ginawa ng Nissan na Navara, no? Meron din po tayong mga overlapping. Yan po. Meron po tayong mga bullet catcher. Yan po ang purpose ng mga bullet catcher natin para maproteksyonan natin yung mga gap po in between the glass and the overlapping. Hindi tayo malusutan ng bala. Ngayon po, no? Kahit po handgun protection, no? Ang ginagawa po natin nag-replace po tayo ng mga hinges. Kung makikita ninyo, ito yung ating mga hinges. Puro mga fabricated po yan. Puro pasadya po yan. Solid na ginagawa po nating hinges. So, para yung ating pong pagsag ng auto, madali po nating ma-adjust. Kung sakaling sa tagal po, bumabaho yung mga pintuan at magkaroon po ng mga rattle. So, squeezing sound. So, ma-adjust po natin siya. And the opening and closing para easy po yung mga access. Kung makikita ho ninyo, ang mga bagong gawa ho natin, no, pag sinara natin ang pinto, same din po siya ng parang mga original. Yan po. Kumbaga, same na mga original din po. Naka-align po siya. Ngayon, pakita ko muna, no, bago tayo lumabas, no. Kung makikita ho ninyo, no, yung ating power window. Makikita ko ninyo, no? Mabilis po mag-up and down po yan. So, nagkapalit tayo ng magandang motor para mabilis. Ang purpose po niyan, kung sakali po may mga checkpoint, hindi natin kailangan buksan ng pintuan. Kasi once na nabuksan po natin ang pintuan, for example, like this one po, no? Buksan po natin, kinausap po natin sila ng ganito. Ang purpose po niyan is, nakaganyan po kayo, no? Ibig sabihin po, madali ho na nilang kayang hatakin ito para makapasok sa loob. Unlike po kung we're going to use the power window and open the light inside the car. Kung ibaba natin yung bintana natin, so meron tayong space dito na maliit lang, no, ng mga 4 to 5 inches, na pwede natin makausap ngayon yung checkpoint o yung sino man tao nasa labas. So if in case na itutok nila yung baril, since mababa lang yung, maliit lang yung ating opening, pwede nating galawin yung baril, ilayo sa atin dahil wala silang pwersa na pwede niya kasi hawak lang nila yung baril at yung tayo nasa loob mismo. At habang inaangat natin yung bintana. So yun yung pinakamagandang advantage nung bubukas natin ilaw at bumaba yung bintana natin. If in case mawalan po kayo ng aircon, during travel time po, hindi kayo po kailid sa loob. You can open the front
window po. So, ibig sabihin, pag nakababa po yan, tumatakbo po kayo, ibig sabihin, may hangin na papasok. Ayan po. May hangin na papasok po sa loob. Unlike po kung saradong-sarado po yan, at malayo yung travel ninyo, hirap po kayo, hindi kayo makakahinga na maayos. Ito naman pong car na to, no, itong Nissan Navara na ginawa ng Exo Armoring, is a combination of assault and handgun. Bali, yung windshield po natin, ginawa ho nating assault rifle protection. Ang pagkakasabi nga ho nila rito, kung sakali po kasing naka M16 yung nasa harapan po ninyo, at least yung pasalubong na bala nyo at pasalubong kayo is malaki po ang chances na hindi mag-penetrate ng bala. Sa side naman po kasi, kung wala pong direct hit, kayang-kaya mo ng handgun natin kahit naka M16 po yan. Ibig sabihin po, wala pong puro angle po ang tama niyan. While is usually kung moving target pa kayo. So, yun po yung advantage po ng ating pong mga armored. And body itself nito pong otong ito is we use 3mm steel. Design sa 60-degree angle ng M16 po. So, kumbaga, naka-angle, pwedeng hindi mag-penetrate po yung bala natin. So, puntahan naman natin yung likod, no? Yung likod naman po, no, nitong otong ito. Kung makikita ko ninyo, no, same din po siya nitong mga overlapping natin, bullet catcher. Ito naman po sa likod, no, hindi po to operable. The purpose of this, halimbawa po, yung VIP dyan nakasakay, hindi niya kailangan siya maipag-usap. So, the driver and the bodyguard ang kailangan na maipag-usap. So, kaya hindi na kailangan bumaba po ang mga bintana sa VIP seats. So, same din po siya. Kung makita ko ninyo, maganda po pagkaka-align po niyan. Yan po. Ito naman po salamin natin, no? Ito salamin natin. Assault rifle po ito. Ito, assault rifle protection po ito, no? Kumbaga, para kung sakali pong ang bumabaril ay nabol kayo, ito po ay assault rifle. Okay, dito po is naka 3 mm steel po tayo sa design po sa 60-degree angle ng M16. Pero naka double wall na tayo, marami na ngang wall eh. Dahil of this one and this one and this one. Kaya medyo wala na pong pwedeng lumabas sa inyo ng M16 po dito sa likod na yan. Yung portion na yan. Dito naman po sa tires, no, may run flat naman po ito. So, you can up to 15 kilometers depende po sa road condition. Yung run flat po, nakakabit po sa loob ng rim. Kaya, original tires pa rin po ito. Also, the suspension, we upgrade the suspension. From spring to shock absorber, kahit handgun protection po siya. So that yung height po niya ay may balik natin sa original o mas mataas pa po ng konti. Like this one po. The front and rear, spring and shock. So, punta naman tayo sa kabilang side po, no? Kung ano yung specs na nakalagay po doon, at the same, dito rin po, no? Kasi para po yung ating mga weight, pare-parehas po. Handgun protection, 3mm steel, may armored po tayo dito. Everything po same. May mga armored tayo sa mga pillars, everything po. And, usually po kasi nawawala na yung controller doon, no? Ng power window, kundi kung anong side na lang po. Ayan po. Makita ko ninyo, sinasabi ko kanina, mabilis bumaba, mabilis pong bumalik. Ayan po. Yan po yung ating sa Navara, no? Puntahan natin ngayon sa engine na area naman kung ano. Pero bago ako pumunta ron, explain ko na rin sa inyo, standard na po sa amin na meron nung tayong ram bumper in the front. Yan po yung mga ram bumper na pag hinarang tayo, pwede natin silang i-ram para makaalis tayo sa scene kung saan tayo hinarang. Nakatago sa loob niyan ng bumper. The purpose is wag dumikit po yung fender ninyo dito ho sa fender and bumper, dito sa gulong para hindi ho tumigil po yung pag-ikot ng gulong natin. Open natin ngayon po yung hood, no, para makita ko ninyo kung ano naman po yung mga ginawa ho natin. So, dito naman po sa loob ng engine bay po natin, no. Let's open it. Dito po, no, meron po tayong firewall dito, which is, nandito naman po itong area ng ito. Diyan po. Diyan po sa loob niya, yan po ang firewall natin. Yung ating protection po sa fender, nandito naman po sa side na ito. Okay. Yung left and right na yan, nandito po yan.
The battery itself po, meron din po tayong cover. Sa ibabaw po, hindi natin nilalagyan para if in case po may emergency, madali po natin mapag-iwalay yung positive and negative. Yung fuse box po, ito, nakikita po natin, dalawa po ang kinobera natin. Computer box and the fuse box. So, protection po yan, para pag binaril po tayo, hindi po mag-stop po yung vehicle pag tinamaan po yung mga importanteng bagay po sa auto natin, sa mga electrical po. Ngayon naman, subukan natin i-test drive, no? Kasi itong bagong Nissan na Navara na to, I don't know kung ito yung first or second na namin, no? Na ginawa. Tingnan natin ngayon kung paano naman yung handling nito. So, mag-seatbelt muna tayo, no? Importante po yung safety. So, test drive natin ngayon itong Nissan Navara. Yung handling po ng handgun with assault rifle protection sa windshield and backlight. So, ito po, no? Tama naman muna nyo. Kumbaga, ang bilis ng response po niya. So, yung curving po niya, same din po ng handling dati. Yung power po niya, kayang-kayang bitbitin nung makina yung kanyang additional weight. Braking system, ayan po, napansin po ninyo, naalog po yung ating nagbibideo. So, malakas din po siya. Kahit pitik-pitikin po ninyo, kahit naramdaman po ninyo na tumitigil po yung sasakyan. So, yung in terms of ride naman, no, kung makikita ho natin, no, kami yung nagda-drive, so experience ko po, maganda po yung kanyang suspension. Yung ride po niya maganda. Ever since naman po, itong nabarang bagong labas po, maganda naman talaga po yung comfort nito sa driving, no, kahit hindi pa po naka-armor. Pero siyempre po, since we have added weight na, no, mas maganda pa lalo yung kanyang comfort. Para ka nakakotse po. So, brakes, okay po. Comfort, ride, handling, curving. Maganda rin po siya. Hindi yung nagsusway yung ating sasakyan. Ayan po, sayutan na ulit tayo, no? Shifting niya, okay. By the way, don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel, no? Kuyang Robert. Kung meron po kayong mga tanong po, no, you can call me at 0917-837-3099. Kuyang Robert Saluta again. Maraming salamat po. Thank you very much and God bless.